Hello po, magandang tanghali once again para sa inyo. Ngayon po ay Friday at pinagpapatuloy pa rin natin yung 40 days na meditation natin and makikita nyo po na ang bilis ng panahon. Ang bilis ng panahon. Parang kaka-New Year lang and then mangangalahati na naman tayo ng buwan ng January. Matatapos na naman yung January, and then February na naman, mabilis lang rin kasi kulang ng araw yung February. And then mabilis, sobrang bilis ng panahon. Yun po yung reason kaya wag tayong magsayang at mag-aksaya ng panahon. Bawat araw ay isang opportunity para sa ating lahat. Isang opportunity para mag-grow, opportunity para ma-bless, opportunity na gumawa ng mga tamang desisyon. Pero how many times gumagawa tayo ng desisyon based sa sarili nating kaalaman, sarili nating pag-iisip, and eventually may mga pagkakataon na yung sarili nating desisyon pinagsisisihan natin. Bakit? Kasi nagkamali tayo. Pumalya tayo. Yun po yung reason kaya within this 40 days, itong beginning ng 40 days ng taong 2026, hindi natin hahayaan. Hindi ko sinasabing hindi maiiwasan magkamali, pero gagawin natin yung lahat ng makakaya natin na hindi maulit yung pagkakamali natin last year. At para hindi maulit yung nangyari last year, kailangan natin ng tamang gabay, kailangan natin ng tamang direction. At ang tamang gabay at tamang direksyon ay laging magmumula sa salita ng Panginoon. Kapag tayo ay connected sa salita ng Diyos, tayo ay konektado sa isip ng Diyos. Sabi nga nila, nagkakamali ba yung Diyos? No. So kung konektado ka sa isip at sa talino ng Diyos, hindi ka rin magkakamali. Yun po yung reason kaya within this 40 days, gusto natin ma-bless itong New Year na to. 40 days of blessings na magme-meditate tayo sa kung anong nakasulat. Ano ba yung nakasulat sa salita ng Diyos? Ano ba yung dapat nating ilagay sa isipan natin? Yan po yung mini-meditate natin. Based pa rin sa bookmarker na natanggap ninyo. I believe na chine-check nyo po yung bookmarker na yan and every day, pagkagising nyo po sa umaga, binubuklat ninyo yung Biblia nyo. Kung hindi mabuklat yung Biblia ninyo, kung nahihirapan kayo maghanap, mag-download po kayo ng Bible. Actually, even yung church natin, meron tayong application sa Bible. Sa English nga lang yun. And mag-meditate kayo. Hindi lang basta basahin kasi kailangan basahin. Magbasa kayo and then pag-isipan nyo po yung mga nababasa ninyo. Pero most importantly, pagbabasa, pinag-iisipan yung salita ng Diyos, ang pinakamahalaga, i-apply ninyo yung salita ng Diyos. Yun po yung reason kaya meron tayong pag-uusapan right now. Anong pag-uusapan natin sa day 9 ng 40 days natin? Ganito ang gawin mo sa iyong kaaway. So, di ko alam kung nagkabati na kayo ng kaaway mo nung bago kayo pumasok sa bagong taon or up until now kaaway mo pa rin sila ngayong bagong taon. Or pwede rin na day 9 pa lang ng taong 2026, may mga bago ka na namang kaaway. Hindi ko alam kung anong situation mo. Pero gusto natin ma-bless, di ba? Ang blessing, ibig sabihin, gusto natin maging masaya. Gusto natin, ayaw natin masumpa. Gusto natin magaan ang taong 2026. Don't stress out sa mga kaaway na yan. So anong dapat mong gawin sa mga kinaiinisan mo? Meron ka po bang kinakainisan last year or dala-dala mo pa rin yan until this year or mga bagong kinaiinisan, mga siguro 9 days pa lang ang nakakaraan sa pagpasok ng bagong taon, meron ka na agad siyam na kinaiinisan. Wow! Siyam agad. But anyway, anong dapat mong gawin? Let's read. Actually, ito lang yung verse natin for today. Pero still, let's meditate itong nakasulat sa salita
ng Diyos. Lucas chapter 6 mula verse 27. Sabi dito, subalit, sinasabi ko sa inyong mga nakikinig. Umpisang-umpisang sinabi ni Jesus, ang kinakausap niya is hindi lahat ng taong may tenga. Lahat ng tao merong tenga, pero hindi lahat ng tao nakikinig. Lahat nakakarinig, pero hindi lahat nakikinig. Ang mga taong nakikinig is naririnig nila and then they think about yung naririnig nila. Hindi lang pasok sa kabila, labas sa kabila. No, they are not that kind of people. Yung mga taong nakikinig, nagpipay attention. That's why, pay attention, okay? Especially kayo na merong kinaiinisan, okay? Pay attention daw. Ibigin ninyo ang inyong kaaway at gawan ninyo ng kabutihan ang namumuhi sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Pastor, ang hirap niyan. Sinusumpa ako, tapos ano sabi diyan? Let's read it once again. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo. Basta gusto ko ngang ma-bless. Pero itong taong ito na kinaiinisan ko or nagtalo kami, imbis na mag-sorry, sinumpa pa ako. Kaya ang ginawa ko, sinumpa ko rin siya. No. Hindi mo kailangan ni-stress out yung sarili. Hindi, Pastor, lugi naman ako. Sinumpa niya ako, so dapat lang na isumpa ko siya. No, hindi. Ipanalangin. Yan yung utos ng Panginoon. Kung meron mang sumumpa sa inyo, naalala niyo po yung message natin kahapon. Kung hindi niyo pa po napanood yung kahapon, panoorin ninyo. Yung shield about sa sumpa. Tatablahan ka po ba ng sumpa? Panoorin niyo yung kahapon para nasa YouTube channel natin siya, sa playlist. Pwede niyo pong bisitahin para malaman ninyo. Pero hindi mo kailangan matakot sa sumpa. Sumpain ka man niya, pagpalain mo sila. Sinabi man nila na hindi ka na magtatagumpay, sabihin mo magtatagumpay sila. Ipag-pray mo sa kabutihan. Alam ko po na may mga taong may kinaiinisan. Alam mo yun, kasi may mga taong parang, alam mo yun, ang purpose nila sa buhay, inisin ka. Ang purpose nila sa buhay, yamutin ka. Pero hindi mo sila gagantihan ng masama. Ang igaganti mo sa kanila, kabutihan. Actually, ipagpapatuloy natin yung message na ito bukas. Pero sabi ko nga, kung gusto nyo ng shield sa sumpa, panoorin nyo po sa ating YouTube channel. So, UCKG Hong Kong, yung channel natin. Then, punta po kayo sa playlist. Makikita nyo po yung episode natin mula day 1 hanggang sa day kahapon. Okay? Panoorin nyo po and then pwede nyo i-replay para tumatak siya, maging parte siya ng buhay ninyo. Kung wala pa po kayo nitong bookmarker na ito, pwede nyo pong kunin today. Siguro kaya nyo pang umaten ng 3 p.m. or 9 p.m. So pwede nyo pong kunin. Or ngayong weekend, starting po bukas and sa linggo, pwede nyo na rin pong libre lang po ito. Pwede nyo lang pong subaybayan kami para mas maintindihan nyo. Yan po yung ating schedule. Makakatulong po ito para yung New Year ninyo ay hindi lang basta Happy New Year, kundi maging Blessed New Year. Bisitahin nyo lang po kami, bukas kami everyday. Okay? Mga kaibigan, kung natulungan po kayo ng program na ito, kung may mga nagsabi sa inyo na gusto nilang tirisin yung kaaway nila, i-share nyo po yung link na ito para sa kanila kasi pinahihirapan lang nila yung sarili nila sa sama ng loob na yan. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos.